Sama-sama tayong magiging Saksi! Idinaan na lang sa tawa ng ilang customer ng Meralco ang pag-aray sa mataas na electric bill ngayong Mayo. Pero ang dagdag singil posibleng masundan pa sa Hunyo, ayon yan sa Energy Regulatory Commission. Saksi, si Maki Pulido. Ito na ang big reveal. Big talaga dahil ang Meralco bill ni Hazel Achica ngayong buwan tumataginting na mahigit 16,000 pesos. Mas mataas daw yan kumpara sa karaniwan nilang bill na 11,000 pesos. Pakitaan ng resibo kung magkano. Alam mo sa kanya, magkano resibo mo. Magtataka yung isa. Sasabihin, bakit sa akin mo mubli? Oh, at tanungan to kung saan kami kukuha. Sa gitna ng mataas na electric bill, ang ilan ay idinaraan na lang sa tawanan ang problema kay Judith o Judith. Gaya ng magkakapit-bahay na ito sa Quezon City. Si Judith talaga. Hindi na Marites, Judith. Hanggang sa ilang probinsya, dama ang nakakasyok na bill sa kuryente. Si Gilbert Dimdo, dismayado. Hindi pa nga raw nababayaran ng nakaraang bill, may dumating na namang bago. Ayon sa Central Negros Electric Cooperative, 1 peso and 73 centavos per kilowatt hour ang itinaas ng kanilang singil sa kuryente dahil sa pagtaas ng market price nito. Pinakose na is basically generation charges tungkol sa presyo sa market na taas katapa. Dahil pa rin sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa spot market, kaya may mahigit 3 pisong dagdag singil kada kilowatt hour ngayong buwan ang Negros Occidental Electric Cooperative. Tumaas naman ng mahigit piso ang electricity rates sa residential, low voltage at high voltage commercial establishments na sakop ng Aklan Electric Cooperative Inc. sa buwan ng Abril. Kaya sa Boracay, sa bayan ng Malay, gumagamit na ng energy saving devices ang mga resort at hotel owners para makatipid. Base sa survey ng Philippine Rural Electric Cooperative Inc., 31 kooperatiba na ang nagsabing may taas singil sa kuryente. Pinakaapektado ang Region 6 o Western Visayas at Region 1 o Ilocos Region. Distributor lang sila ng kuryente, taga-kolekta, taga-remit. Ang worry lang talaga namin is hindi maintindihan ng mga consumers. Ang ilang electric cooperatives pinag-aaralan ng installment plan para sa mga hirap magbayad. Pero walang ganito nga asahan ang mga Meralco customer. The electricity has been consumed. Ang sa amin kasi is postpaid. You consume first before customers pay. Sa singilan ng kuryente nitong Mayo, tumaas ang transmission charge, taxes at iba pa. Pero pinakamabigat ang generation charge. Ito yung pinambili ng mga distributors tulad ng Meralco at electric cooperatives ng isusupply nilang kuryente. Noong Abril, mahal ang binili nilang kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Sumipa ang presyo ng bentahan kasi may mga nasirang planta na nagdulot ng kakulangan ng supply sa panahong maraming gumagamit ng kuryente dahil sa sobrang init. 53% ang itinaas ng bentahan ng kuryente sa Visayas, 11% sa Luzon. Lahat ng ito ipapasa at babayaran ng mga consumer. Pero mukhang hindi pa matatapos sa buwang ito ang taas singil. Pinayagan na ng Energy Regulatory Commission na makasingil ng 30% ang mga planta ng kuryente na nagbenta ng reserve power noong Marso. Sinuspindi noon ng ERC ang bayaran dahil mahal ang bentahan at makakaapekto ito sa generation charge. Humingi muna ang ERC ng paliwanag kung bakit ganon ang presyohan. Sabi ng ERC, mararamdaman ito sa June electric bill pero hindi pa nila masabi kung magkano. Sabi pa ng Meralco, kapag nagkaroon ulit ng pagkukulang sa supply ng kuryente, maaaring makaapekto rin ito sa isisingil nilang generation charge. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mas maraming trabaho para mas maagang makapagretiro. Yan daw ang paniniwala ng ilang Pinoy Gen Z ay sa isang pag-aaral. Saksi, si EJ Gomez. Ang 27-year-old na si Ja, proud sa pagiging multi-talented creative industry worker. Events host and manager, multimedia producer, at social media manager. Bigay todo siya sa pag-hustle. So right now, because of having multiple jobs, I was able to invest na and have my first car and also sa properties ko na eventually I want to turn into business. Side hustles din ang diskarte ng baristang si Amy. Nagkaroon din ako dati ng milk tea shop na nakuhaan ko ng source of income ko. Pero mas pinili ko na
tulungan yung kuya ko na dun sa bagong business ng kapatid ko. Kung day off, tutok naman sa food business bilang kahera at server. Para kina Ja at Amy, priority ang work at career. Ang game plan nila, magtrabaho hanggat kaya. Yan nga rin ang lumabas sa pag-aaral ng isang health insurance provider. Karamihan daw ng Gen Z o yung mga pinanganak noong 1997 hanggang 2015 ay mas gusto ang eksenang live fast and retire young. Marami ay pinipiling magkaroon ng mahigit isang trabaho o di kaya'y mag-side hustle o gig para sa future at retirement. Kabaligtaran sa preference ng millennials at Gen X na ang ideal retirement preparation ay magtrabaho sa traditional office setting habang nagpaplano ng business kalaunan. Paliwanag ng clinical psychologist na si Rainier Ladic, actually po habang tayo ay tumatanda, mas nag-stabilize na kasi yung ating personality and it affects yung openness natin to options. So it means to say na the older we are, the more we look for stability. may magandang maidudulot naman daw ang mapirmi sa isang trabaho. So kapag po kasi merong stability or parang meron na pong routine yung ating ginagawa, kumbaga it saves energy yan sa atin. Yun nga lang, may posibilidad daw makamiss out sa buhay kung stay ka lang sa isang lugar. Wala naman daw problema sa kaliwat ka ng pag-hustle, basta't huwag kalilimutan ang kalusugan. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. Ngayong nauungkat ang issue ng climate change, isinusulong ang mas pinalakas na mga hakbang ng pribadong sektor sa pagsusulong ng mga hakbang na hindi nakasisira sa kalikasan. Ang mga ganitong hakbang naka-eengganyo rin daw ng mga investor. Nagbabalik ang saksing si EJ Gomez. Sa panahon ng record-breaking na temperatura sa Pilipinas at iba pang bahagi ng Asia, sabi ng team ng international scientists, ang mainit na panahon lalong tumitindi dahil sa climate change. Ang dagdag na init nila na mula sa paggamit ng langis, gas at coal nagresulta sa mga insidente ng pagkamatay dahil sa matataas na temperatura. Sa paglaban sa climate change, mahalaga ang gagampanan ng pribadong sektor. Ayon sa Global Compact Network Philippines na bahagi ng United Nations Global Compact. This initiative is really to help out the bigger companies to complete their greenhouse gas emissions by educating, creating awareness, and capacity building for our suppliers or our supply chain. Pang-engganyo rin daw sa mga investor ang pagsusulong ng sustainability ayon sa Securities and Exchange Commission. Simula 2019 hanggang 2022, dumarami ang mga kumpanyang nagbibigay sa SEC ng sustainability reports. Investors are actually looking at the company if you have this report. And if you have it, companies will be interested, or investors, financial institutions will be interested to flow money to you. Bilang bahagi ng pagpapaunlad ng environmental, social and governance o ESG landscape sa bansa, ang GCNP nakipag-partner sa isang Singapore-based software company para sa one-stop digital platform na ESGpedia. Companies that have already started to produce ESG data, to be profitable, you have to be sustainable. Target daw ng GCNP na madagdagan pa ang kasulukuyang higit 50 member companies nito sa 100 ngayong 2024. Kasabay daw yan ng paunti-unting paghikayat nito sa mga SME o Small at Medium Enterprises sa bansa na makiisa sa sustainable na pag-ooperate ng kanilang mga negosyo. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. Reklamo sa dalawang pangunahing suspect sa pagkawala ng pageant contestant na si Catherine Camilon, ibinasura ng Office of the Regional Prosecutor sa San Pablo, Laguna. Kakulangan ng ebidensya ang basehan ng piskalya para ibasura noong Abril ang reklamo kidnapping at serious illegal detention laban kay dating Police Major Alan De Castro at driver bodyguard niya na si Jeffrey Magpantay. Si De Castro ang huling kasama ni Camilon bago siya mawala ayon sa pulisya. Sinusubukan pang makuha ang panig ng piskalya. Ngayong araw lang natanggap ng pamilya ni Camilon ang kopya ng desisyon. Dismayado sila, pero umaasa pa rin masasagot na ang kanyang sinapit. Bansang Austria, interesado pa rin kumuha ng mga manggagawang Pinoy. Mataas pa rin daw ang pangangailangan ng Austria para sa mga Pinoy sa nursing, IT, construction at iba pang propesyon ayon sa Department of Migrant Workers at Austrian government. Ang sweldo roon, katumbas ng hanggang mahigit 124,000 pesos para sa skilled workers at mahigit 370,000 pesos sa IT, professional o engineer. Bentahe rin daw ang work-life balance sa Austria.
posibilidad ng permanent residency at access sa healthcare at ibang social services doon. Pwede rin daw magkatrabaho doon ang mga kaanak na Pinoy. Bukod dyan, niratify ng Pangulo ang kasunduan ng Pilipinas at Austria para sa mas malinaw na patakaran sa pag-recruit at pagprotekta sa kapakanan ng skilled workers. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Nangunguna pa rin sa ratings ang GMA Network. Nasunod-sunod ang pagkilala mapa telebisyon, radyo at digital platform. Ang online ad revenue ng GMA mahigit 70% ang itinaas kumpara sa sinundang taon. Saksi si JP Soriano. Sa annual stockholders meeting ng GMA Network, ibinahagi ni GMA Network President and CEO Gilberto Duavit Jr. ang patuloy na pangunguna sa ratings ng Kapuso Network. Sa kabuuan ng 2023, 29 sa 30 top programs nationwide ay mula sa GMA. Our main channel, GMA, continued to rank first, while GTV ranked third among all TV channels nationwide. I am pleased to share that 29 out of the top 30 programs across urban and total Philippines were from GMA, with 24 Oras and Kapuso Mo Jessica Soho topping the list of programs. Nananatili ring number 1 sa radyo sa Mega Manila ang Super Radio DZBB at Barangay LS. Nanguna rin ang ilan sa mga local radio stations ng GMA sa mga probinsya. Naabot naman ng GMA Regional TV ang 25 milyong manonood. Patuloy namang mas pinalalakas at pinalalawak pa ng GMA Network ang presence sa digital space. In line with shifting viewer habits, we launched Kapuso Stream in 2023 as a platform to live stream our programs in high definition across multiple internet-enabled devices, complementing our pervasive terrestrial TV reach. Dahil sa mga exclusive at original digital content na ginagawa ng GMA, bukod pa sa mga ipinapalabas sa telebisyon, mas dumami pa ang mga nag-subscribe sa mga social media platforms ng GMA. Patunay nito, tumaas ang digital online ad revenue ng GMA ng 72% year-on-year. Our collective efforts were fruitful. We closed the year with 45.2 billion video views across our social media channels. Our social media subscribers and followers climbed to 345.6 million, and our GMA mobile app downloads reached 3.86 million at year-end. Nitong 2023, bumalik din sa paggawa ng pelikula ang GMA Network, tulad ng 2023 MMFF at MIFF Best Picture winning film na Firefly. We have 5 network productions slated for release in 2024 and early 2025, including 2 already optioned for OTT distribution by a major global streaming service, with 4 more films in the pipeline for co-production in 2024. Big year din ang 2023 at unang bahagi ng 2024 dahil sa iba't ibang collaborations ng GMA sa iba't ibang content producers para sa mga dekalidad na palabas gaya sa YouTube at ABS-CBN. The collaboration between GMA and ABS-CBN with respect to the airing of its showtime was actually preceded by a number of other partnerships, all of which have been very smooth, been characterized by reasonableness, and have benefited all the parties. Having said that, there is no reason not to assume that there may be future collaborations or partnerships in the future. Na-elect naman muli ang Board of Directors ng GMA sa pangunguna ni GMA Chairman Attorney Felipe L. Gozon, President and CEO Gilberto Duavit Jr., Chairman of the Executive Committee Joel Jimenez, Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalo, GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Judith Duavit Vasquez, Laura Westfall, at sina former Chief Justice Artemio Panganiban at Jaime Laya bilang Independent Directors. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Pakaiwas sa nakaharang na police mobile,
Bumangga naman sa isa pang police mobile ang truck na yan sa Lima, Peru. Kahit pinatitigil na ng mga pulis, dali-daling umalis ang truck. Patuloy pang habulan hanggang sa sumalpok ang truck sa poste at nabaril ang driver nito. Ayon sa police report, empleyado ng cargo transport company ang driver ng truck. Lumihis umano siya sa ruta kaya nakatunog ang kanyang mga employer na nagsubong sa mga pulis. Ganito raw ang modus ng mga nagnanakaw ng truck kasabay ng pagpatay ng GPS ng sasakyan. Kung magro-road trip kayo sa Albay, pwedeng stopover ang mga tindahan ng pinagmamalaki nilang bersyon ng puto. At sa Quezon naman, busog pati ang mga mata ng mga nakisaya sa 2 pista. At yan ang biyaheng saksi ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Tara na't makifiesta sa Quezon. Parang may nagsaboy ng sari-saring kulay sa mga kalsada ng Lukban. Pasiklaban ang disenyo ng mga bahay. Di lang feast for the eyes dahil totoong pagkain ang mga palamuti. Gaya ng isang itong hitik sa repolyo, may gumamit ng sayote at may nagmukhang bahay kubo. Parang nakakaingganyang mamitas. Kanya-kanyang pa-picture ang mga namamasyal. May mga nakijoin pa sa sayaw. Ang magarbong pista ng pahiyas, pasasalamat sa masaganang ani at parangal kay San Isidro Labrador, patron ng mga magsasaka. Ganon din ang pagdiriwang sa Aranyat Baluarte Festival sa bayan ng Gumaka. Mga inaning gulay at prutas din ang palamuti sa arko ng bawat barangay. Sangkap din sa disenyo ang mga biyaya ng karagatan. At kasunod ng pagdaan ng prosesyon ng imahe ni San Isidro Labrador, #blessed ang mga residente at bisita, ipinamigay sa kanila ang mga palamuting pagkain hanggang katapusan ng Mayo ang pista. More food trip ba? Tara naman sa Ligao City, Albay. Halos 4 na dekada na nilang ipinagmamalaki ang kanilang rice puto. Tunghayan sa tabilang ng kalsada ang paghalo ng mga rekado. Sinasamahan ng asukal ang giniling o malagkit na bigas at nilalagyan ng pampakulay gaya ng kulay ube. Saka lulutuin gamit ang pag-steam. Nalagaan po namin yung quality, then yung texture, saka hindi kami nagbabago ng tapos yung pagka-mix ng rice. Pinasarap pa ang rice puto ng laman nitong makapuno. Kung naghahabol ng outing sa tag-init, let's go sa Tanawan City, Batangas. Magtampisaw sa malamig na tubig ng Pag-asa Weather Bureau River Park sa Barangay Ambulok. Madaling puntahan dahil nasa likod lang yan ng Pag-asa Ambulong Station. Welcome ang mga pamilya at barkada, residente man o turista. Basta't magbayad ng 20 pesos environmental fee. Para sa GMA Integrated News, ako si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang inyong saksi. Ikakasal na ang South Korean actor na si Eun Ki-jun na napanood sa hit Korean series na Penthouse. Si Alden Richards naman sinagot ang mga tanong tungkol sa ugnayan nila ni Catherine Bernardo. Saksi si Aubrey Carampel. Kilig overload ang hatid sa fans ng pagkikita ni na Asia's multimedia star Alden Richards at Catherine Bernardo noong weekend. Kinilala sila bilang box office king and queen sa Box Office Entertainment Awards. Sa isang viral video, nakitang inalalayan pa ni Alden si Catherine pababa ng stage. Nang tanungin, matipid ang naging sagot ni Alden. Okay naman, siyempre, parang ako muna tapos siya yung sumunod. Dagdag pa ni Alden, ayaw na muna niyang magsalita hanggat maaari. Gusto raw kasi niyang maging personal at pribado ang ugnayan nila ni Catherine. Nagbabala rin si Alden laban sa mga kumakalat na fake news online tungkol sa kanila ni Catherine at sa dating relasyon ng aktres. Kahit kailan po hindi po ako mag-comment ng kahit anong defamatory words to someone na hindi ko naman masyadong nakakasama. Aniya, maging maingat at mapanuri sa mga nakikita sa social media, lalo na kung hindi official account ng mga artista ang nagpo-post. Kilig
din ang bitbit ng mga bagong opa na tiyak na aabangan sa newest global survival search na FanPick. 17 charming and talented aspiring big idols mula sa ilang Asian countries ang sasabak sa singing at dancing challenges para sa pagkakataong mapabilang sa bubuuing grupo. Mapapanood sila starting this Thursday, 6 o'clock p.m. simula bukas sa GMA Halipop in partnership with Jumbo Pinoy. Ang pinanggigilang kontrabida sa hit Korean series na Penthouse na si Ki-jun, ikakasal na sa kanyang non-showbiz girlfriend. Siya mismo ang nag-anunsyo niyan sa kanyang Instagram. May nakilala raw siyang warm-hearted at considerate na tao na gusto niyang pakasalan. Nagpasalamat din siya sa suporta ng fans. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.